Sa bansang Pilipinas, mayroon akong nalalaman. Gobyerno'y sindikato, liwat kanan ang nakawan. Isang araw ay nabisto, kaya't kanyang inunahan. Mahiya naman kayo, sina Tong at Congressman, si Marcos at Trillanes, ngayon sila'y magkakampi. Kanilang pinakulong si Duterte sa ICC. Sumisigaw mga tao at sila'y nagagalit. Sa group report na inamin ng kanyang alipuris, dilawang kainsuka ay labis na tuwang-tuwa. Away ang Marcosara na palala ng palala. Bayarang mainstream media, mga trolls na may upa, di maawat sa pag-ayon sa desisyon na patraidor. Bakit nyo winawasak pamilyang may legacy na ating makikita kahit hindi na siya presidente? At bakit nyo uulitin kay Bato ang kidnapping? Ang mapunta sa ICC ay parang nalibing na rin. Si Inday napipikon, pero siya'y relax lamang. Patuloy siyang lumalaban kay Romualdez at Marcos, napapit lang. Kung siya'y magagapi, bayan ng talunan, tuloy-tuloy na kurakot na walang kabusugan. Tuloy-tuloy ang kurakot na walang kabusugan. Magandang araw po. At si Makatang Tambay muling nagpupugay na ang puhunan ni Logic ng Buhay. At kung bago ka pa lang po, pasubscribe naman kahit one time lang. Okay, thank you. Reaksyon na natin tong mga sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. At dito siyempre katulad ng mga nakasanayan natin, kung kayo man may mga alagang aso dyan, di ba pag may mga tuta na yan, pinapangalanan natin. At ito yung nangyari, pinangalanan na yung mga tuta. Di ba? Pero yung isa, hindi na nila pinangalanan dahil hindi na ito tuta, aso na. Ayon to kay Senator Alan Peter Cayetano. At natatawa nga tayo. Dahil tahasan dito ang pagsasabi niya at pagtuligsa ng mga tuta ang mga taong ito. Kaya sabi nga natin pinangalanan na. Kaya ako may pangalan din sa mga ito. At si Prip, may alaga akong aso. At pag nanganak ito at may tuta, ako ang nagpapangalan. Lalo na yung napipili kong mga tuta pa lamang. O, di ba? Ang pangalan ng mga tuta na ito, pag ako ang pagbibigyan mo ng pangalan, walang iba kundi si Papi,
Totsti. O, di ba? Pinky. O, ito yung mga tatlong tuta. Pero may isa pang tuta. Ayan, pakinggan nyo to. Para, para magkaroon tayo ng isang patunay na talagang hindi naman ako nagpapangalan kundi ito Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nga kung sasabihin ng mga aso at tuta baka naman sabihin bakit sino ba tayo para pagsabihan sila. O ito pakinggan nyo. Ito. Do we want to uncover? Okay? Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't doon mo makikita yung graduated and experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa. Ito, pasinin niyo yung pinangalan niya. Raffy Tulfo at Tito Soto. At saka si Erwin Tulfo. Pero si Erwin Tulfo hindi raw tuta ng Malacanang. Kundi tuta ni Lacson. At ito namang si Senator Lacson ay hindi na ito tuta sapagkat matagal na ito. Aso na ito. Ito yung pagtukoy niya rito. At kaya tayo natatawa ng ganito. Talagang sa ganitong kagalang-galang ng mga katatayuan ng mga tao ito, ano ito si Senator Lacson, alam naman natin na karispi-rispito ito at kapitapitagan din naman sa mga pinagdaanan nito. Nag-iinpi pa ito ni dating Pangulong Joseph Estrada noong kapanahonan nito. Di ba? At naging ano rin ito, PAOK, TIP din ng mga panahon na yun. Siya yung pinaka-hippie. At doon nga ito nasangkot sa Kuratong Baliling. Ang ibig nating sabihin, talagang yung mga karanasan nito, pagdating sa gobyerno, talagang napakalalim na. At kaya tayo natatawa ng ganito, na hindi naman sabihin mo iniinsulto natin sila, na bakit kailangan dapat humantong ang mga karakter ng mga ganitong klaseng tao na dati namang kapitapitagan, na talagang mas naakma na sa panahon ito na tawaging tuta at aso. Di ba? Tuta ng Malacanang o aso ng Malacanang. Ganyan yung ating nagiging pagtingin dito at bagamat natatawa tayo, hindi para sa pang-insulto sa kanila. Pag kasi may kasama itong pagkadismaya, dahil nga mga idol din naman natin itong mga ito. Hindi naman may kakailan na ibinubuto natin sila dahil nga tatagal na nila yan, hindi ba? Lalo na ito si Tito Sin. Di ba? Ilang termino na ito rito na palaging panalo dyan sa Senado. Hindi nawawala. Mahigit 20 taon na. At nagtataka nga tayo kung ano ba yung mga bagay na hindi pa ba niya nagagawa. Napaulit-ulit na siyang nauupo. At hindi na lang niya pagbigyan yung mga bago naman. O nakikita natin na talaga meron din siya rito mga hidden agenda na hindi naman natin pwedeng tasang sabihin dito na may totoo ito. O pero sa mga nangyayaring ito, tinatawag sila ngayon na tuta ng Malacanang. Ay, ito ba yung pinakadulo at pinakawakas ng kanilang pagiging kapitapitagan ng mga mambabatas dyan? Hindi ba? At ito si Senator Lacson, maliban sa mga accomplishment niya nung hindi pa siya mga senador at naging senador na siya, ito lang, magiging aso lang ang tawag sa kanya. Hindi ba? O, nalulungkot tayo rito at nadidismaya. Na sa pamagitan lamang para maipagtanggol at i-cover up itong mga katiwalian at mga anomalya sa gobyernong ito, ay talang pikit mata na nilulunok nila yung kanilang kahusayan dati pa, ay yung mga legacy nila na talagang marami ding humanga, kaya nga sila paulit-ulit na nahalal yan. Ngayon, ito lang yung kanilang kahantungan pala. I-cover up ang isang hindi naman talaga dapat itago na mga pagnanakaw na alam nila na napakalaki ng epekto, napakalaking nakuha nito. Nagdudulot talaga ng problema hanggang sa kasalukuyan mga kabayan, mga kapinas ko. Katulad na lang ito, isang napakasimpleng bagay. Siyempre, kung ano lang yung mga bagay na nakikita natin, maaaring makarelate tayo, naroon tayo. Tingnan yung project dito sa amin, dito sa probinsya namin. Isang napakalaking tulad, napakahabang tulad nito dito sa probinsya ng Quezon. Mula nang pumutok itong iskandalong ito na ito yung trabaho rito. Dahil ang pagsasabi nga nila
nahinto ang lahat ng mga infra projects ng gobyerno sa taong ito. Ang ibig sabihin, itong mga bagay na ito na sinasabi ko na sanhi ng mga pagnanakaw, itong mga naging kadahilanan, ito yung mga naging ugat, ay ganito ang nagiging epekto sa ating lahat. Epekto sa ating lahat dahil katulad nito, itong tulay na ito, ang dami mga taga rito sa amin na dito umaasa nakapagtrabaho dito. Na nung mangyari nga yung mga anomalyang yan, yung mga walang lagpas tao ng mga pagnanakaw na yan, at saka harap-harapan na urakot, pandarambong, ay nahinto na nawala na ng trabaho yung mga naririto sa amin. O isang bagay lamang yan na isang simpleng-simple na mismong kayang-kayang husgahan ng iyong mga mata na nararanasan mo mismo. Hindi sabihin mo ito yung umaasa lang tayo sa mga ibinabalita ng mainstream media o yung napapanood natin sa Sokmed. Hindi lang tayo maasa yung mismong nakikita ng dalawang mata natin dito at nararanasan natin. Ito yung isang matibay na isang halimbawa natin na labis talaga. Labis lang tayong apektado ng pangyayaring ito. At hindi lang ito. Para sa pangkalahatan. Masasabi ba natin na napakagaan dalhin ng pamumuhay ngayon? Yung bang nabibili nating 2 kilong bigas ay kaya pa nating bilhin ng karaniwan nating kinikita. Na dati naman ay may maraming bagay tayong nabibili. Ang ibig sabihin talagang napakalala. Tumas ng husto ang lahat ng bilihin at ito'y nag-uugat. Hindi sasabihin mo anong kaugnayan ng korupsyon na yun, ng nakawan na yun. Nag-uugat ito riyan sapagkat tingnan nyo. Halimbawa, nag-i-import tayo. Siyempre, ang ibibil mo dyan, dolyar. O anong nangyayari sa dolyar natin? Pabagsak ng pabagsak. Ay natural, magiging marami yung piso na dating kaunti na binibili mo. Madadagdagan samantalang yun pa rin naman yung inaangkat mo. Yung pa rin naman yung dami. Natural, pag binta mo yan dito sa atin, di mataas na. Ito yung isang sample na epekto ng mga bagay na yan. At ito pa, yung crisis pa ng langis. Natapos ay sinamantala pa tayo ng mga oil companies. Nasa buong Asia, ungat nagtaas. Pero tayo pinakamalaki sa lahat. Sa mga karatig bansa natin, halimbawa, 40% lang sa Malaysia o sa Thailand, 60%. Tayo 110%. Nag-iisa lang tayong bansa ang may ganyang pagtaas. At ang kadahilan nga natin dahil sa kaguluhan. Hindi natin kaya, wala tayong magagawa dito kundi sumunod. Tama naman. Pero ang naging mali, yung pagsasamantala nila, dapat may pagtaas, dapat pwede naman nilang isabay ito. Kung paano tumas din yung ibang karatig bansa natin, apektado din naman. Ganyan yung nangyari, ganyan yung mga naganap. At pagkatapos, ganito pa yung mga bagay na ating maririnig at napapanood. At masasakyan din natin dahil mismong minsan sila rin mismo yung nakikita natin sa interview o pa nagdadao sila ng pagdinig yan o ng hearing. Itong mga taong ito na tinatawag nga na pinangalan ng mga tuta at aso, mga kabayan, mga kapinas ko. Di ba nalulungkot tayo sa mga ganitong nangyayari na itong mga taong ito talagang tinatay nila yung kanilang mga pangalan na dapat sana ay ipinapanatili nila sapagkat umiidad na sila. Ito na lang yung maiiwan nilang pamana kung sakasakali pero hinahayaan nila na sila lunurin para lamang ikubli at pilit itago sa taong bayan. Ang tao na talagang sangkot sa katiwalang ito, mga kabayan, mga kapinas ko. Kaya hindi natin masisisi kung sila man ay pangalanan tawaging tuta at aso ni Senator Alan Peter Cayetano. At tayo nga rin sumasangayon dito.